Bakit daw we are double the electric rates of our ASEAN or Asian neighbor? Totoo ba? We are double? Halos po. Halos. Double? For some. Opo. Bakit daw ang aircon natin, ang electric fan pareho naman, bakit doble daw tayo? Kasi po subsidized po yung karamihan ng kapitbahay natin. Narinig Yun ko. pong mga Subsidized by their government. Yes, subsidized by their government. Unang-una, kasi po meron silang ibang produkto na naibebenta na energy resource din. Tapos yun po yung pinang-subsidize nila. Yung pong iba may langis, yung iba may coal, yung iba Indonesia may gas. may coal. Opo. So, naibebenta nila yung resource nila pang discount dun sa mga kuryenteng binabayaran ng mga consumers nila. Yun po yung una. Pangalawang pagkakaiba po, karamihan po ng neighbors natin, government-controlled po yung kanilang mga Energy companies. yung kanilang energy companies or the entire energy value chain, we call it vertically integrated. Yung kabuuan nun, kontrolado ng gobyerno. Like Vietnam. Like Vietnam, marami po. Singapore Actually, din siguro. Singapore lang po yung halos katulad natin na privatized. Pero debatable pa rin po yun kasi yung private company ng Singapore is actually a GOCC. Oh, government-owned na rin yun. Government din, opo. Pero pwede po dun yung private. So, mahirap pong ikumpara talaga tayo sa kapitbahay natin kasi po, ibang-iba yung sistema nila sa sistema po natin. Tayo po, wholly privatized ang generation natin. Bawal nga pumasok ang gobyerno sa generation sector. Yung issue po kasi ng mura or mahal, and this is why one of the programs I was working on sa commission, yung partnership po namin with NEDA on coming up with an electricity affordability index. Kasi po yung issue of affordable is very relative. Very good, Para po sa isang tao affordability. na kumikita, for example lang ho, 100,000 pesos a month, affordable po yung kuryente. Pero sa kumikita ng halimbawa 12,000 pesos a month, kung 1/4 nun pumupunta lang sa pambayad niya ng kuryente, hindi po yun affordable. So, kaya po maganda sana yung kung meron tayong mga indices on food, on yung marami pang indices ang NEDA and PSA, Philippine Statistics Authority. Kung makapagawa tayo ng affordability index for residential consumers, matatrack natin, are we really making it affordable or are we really getting closer to that goal of affordability? Because it's always contextual. Always contextual on the ability to pay of our consumers. So isa po yun dun sa dimensions that we are working on in the commission. Obviously kanina dun sa dahil nga kabuuan pagdating sa energy sector natin, private sector na. Are you saying, Attorney De Malanta, na panahon na para tanggalin ng IPIRA? Because yun yung batas na pumipigil sa gobyerno na pangalagaan, i-manage ang kuryente sa bansa. Thank you, ma'am. Talaga panahon na po para balikan natin at i-review natin yung EPIRA and yung track record ng implementation ng EPIRA. Ako po, naniniwala ako doon. 23 years old na si EPIRA, worth revisiting. Pero kung kung ibig sabihin po ba nun automatically ay papayagan ulit yung gobyerno na bumalik sa power sector, palagay ko po, tingnan natin yung track record. Ano ba yung elemento ng EPIRA na nung nakapigil sa pagbaba, kasi po isa rin sa mga objectives ng EPIRA, pababain yung kuryente. Bakit hindi na-realize yun in 23 years? Ang pagpasok ba ng gobyerno in the mix again, kasi po return to hindi to bagong mangyayari. Kasi po kailangan natin maalala, yung EPIRA kaya siya pinasa because initially it was all government. Tapos hindi niya kayang i-sustain. So binigay sa private sector. Kung babalik po natin sa gobyerno, masusustain po ba ng gobyerno? Yun yung kailangan i-confront natin. Those are difficult questions. But I think questions worth addressing, questions worth debating about. But kung conclusion na po agad na dapat bumalik yung gobyerno, ako po mismo hindi pa po ako handa
para sabihin yon. Mas maganda po pag-usapan ng mabuti para po yung ilalagay natin doon magiging sustainable talaga. Kasi po ang mahirap sa power industry, investments are really long term. Kung magkamali ka ng desisyon ngayon, hindi pwedeng in 2 years time, ay, erase, balik tayo dun sa dati. Hindi po pwedeng ganun sa power industry. So, kailangan po talagang masusing pag-aaral at long-term view palagi po tayo. May